chapter 3, verse 1 to 6. Nabasa niyo na po ba yan? Revelation chapter 3, verse 1 to 6. Pahayag. Sa Tagalog po ay pahayag. Chapter 3, verse 1. Kung kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6. Bakit po babasahin at hindi po sabaybayan? Sabayan niyo po ako. Mangyari po tayong lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo sa harapan ng Panginoon ating tunghayan at basahin ang salita ng Panginoon. Sa aklat ng pahayag, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Pinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na lalabi sa iyo, nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga ginagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pareriyan ako, gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardis na nag-iingat at nanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila ay karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Verse 6, kung may pandinig kayo, digin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo po ay makaupo na po, mga kapatid. At ang pamagat nito ay confidence in Spirit of God. Pagtitiwala sa Espiritu ng Diyos. Pagtitiwala sa Espiritu ng Diyos. Confidence in Spirit of God. Why we confident to the Spirit of God? Bakit tayo nagtitiwala sa Espiritu Santo ng Diyos? To the Holy Spirit, na siya pong nagkukonfig sa atin, nagpapaalala sa atin tungkol sa kanyang mga sinasabi sa atin at patungkol sa buhay na walang hanggan na nakasulat sa Biblia. So, napakahalaga po na ang salita ng Panginoon at yung conviction ng Holy Spirit sa atin ay ating maintindihan. Mas na ating pag-usapan ang pagtitiwala sa Espiritu Santo ng Diyos. So, bakit po tayo nagtitiwala? Dahil alam natin na ang Diyos ay dakila at ang Diyos ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Pati nating buhay, siya nagbigay, siya din ang babawi nito. Katulad nung sinabi doon sa verse 1 hanggang 3 na kung saan ay kapag hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo nakinig sa Espiritu ng Diyos, ay maaari tayong mapapahamak. At akala po natin tayo ay gising pa ang ating buhay pananampalataya, yung pala ay patay sa harapan ng Panginoon. So, malalaman natin kung tayo ay nasa pinaghaharian ng Espiritu Santo ng Diyos. Dapat ay nakikita sa atin yung confidence na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. So, kanina sa mga testimony, maraming mga kahirapan ako narinig. Diba? Problema financial, kawalan. Pero alam natin na ang Diyos ay nagpo-provide sa lahat ng ito. Okay? Nakaranas na ba kayo isang linggo, hindi kayo pinakain ng Panginoon? Hindi, di ba? Maliban na lang kung kayo nag-pray and fasting, hindi kayo kumakain, hindi mo ba ng tubig. Ibig sabihin, patunay ng Diyos ay mabuti. So kaya kapatid, handa mo ang mga biyaya ng Lord after that. Pagkatapos niya inyong naranasan na kakulangan o kapayatan ng bulsa, ng wallet, ng pinansyal na kailangan, o ano mga pangailangan natin, then may darating na mga pagpapala. Ang tanong ay, handa ka na ba? Parang darating. Kung handa ka na, ibig sabihin, tinatanggap mo at nagtitiwala ka sa mga naranasan mo ngayon na ang Diyos
ay hindi pa tapos sa buhay natin at tayo magpapalit ng Panginoon. Hindi po ba? So, confidence in Spirit of God. Paano ba tayo nagtitiwala? Or bakit tayo nagtitiwala? Why we confident in Spirit of God? Bakit tayo nagtitiwala sa Espiritu Santo ng Diyos? So, tunghayan natin ang verse 4. Sabi ko dun sa verse 4, gayon man, may ilan diyan sa Sardis na nag-iingat at nanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti. Grabe, napakaganda yung sinabi noon ng Panginoon. At itong pahayag na ito ay ito'y sinulatan ang 7 iglesia at 7 mga anghel o star na bakit dito at mga iglesia o simbahan. Okay? Sinulatan sila. Ang sumulat ay, ang nagpahayag ay ang Panginoong Hesus. Okay? So, at sinabihan na doon sa verse 1 nga, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos na may 7 bituin. Na nalalaman ko ang ginagawa mo pag ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo ikaw ay patay. Gumising ka sa verse 2 at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo, na di tuluyang mamatay. Pakikita ko hindi paganap ang mga ginagawa mo sa paningin ng aking Diyos. So, kung tayo ngayon ay pandap-pandap ang ating buhay pananampalataya, sabi din sa verse 2 tayo, gumising ka. Marahil hindi pa sapat yung ating mga nagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya, at ano man yung mga pinapagawa niya para sa atin. So, marahil hindi pa ganap. So, kailangan gawin natin. So, ang question ay, why we confident in Spirit of God? So, una nating points ay, because have not soiled their clothes. So, bakit tayo nagtitiwala sa Panginoon, magtitiwala sa Lord? Dahil sa mga taong, o dahil tayo, ay natin malinis, sabi sa verse 4b. Malinis ang kanilang damit. So, hindi nadumihan. So, kaya dapat tayo nagtitiwala sa Panginoon dahil hindi madumi ang ating mga damit. Sapagkat hindi madumi. So, kung madumi pa, ay ating palinis mo sa Panginoon. Ay patuloy na maging huli, maging banal, sapat ang Diyos ay banal. Hindi po ba? So, yung mga nagtitiwala sa Panginoon, malinis ang kanilang mga damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti. So, dapat tayo maging confident o maging tapat sa Panginoon o magtitiwala sa Panginoon dahil ang Diyos ay tapat. So, kailan ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Sa panahon ng ba na walang-wala tayo? Sa panahon ba ng mayroon, hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon? Wala nang nakakilala tayo sa Panginoon. Dapat tayo laging nagtitiwala sa Panginoon. So, kaya ang pananampalataya ay, kahit hindi natin nakikita ng Diyos, tayo nagtitiwala sa Kanya na siya ay magpuprovide ng lahat ng ating mga pangailangan. Siya ay magsusunod sa ating mga problema. Siya ay magsasaayos. Kaya ang tinatawag tayo mga kulang-kulang dahil ang Diyos ang kasapatan sa atin. Siya yung kapunuan at siya yung mag-aayos ng ating buhay. Diba? Hindi perfect ang marriage ng mag-asawa. Kahit kami, siya ay missionary, sa campus missionary, ako ay pastor sa church, missionary din. Lagi kami, may mga bagay na hindi kami pagkakasunduan. Pero sa tuwing nalangin kami, naalala namin na kami ay dapat ay magkasundo alang-alang sa Diyos. Dahil kami yung mga tinawag ng Panginoon. Diba? Minsan sabi ko sa kanya, hanggang ngayon ba nagdududa ka pa rin sa akin kung ako talagang yung asawa? Napapatawa siya. So, ako sigurado talaga. Pero nakita ko rin naman sa kanya, dahil sa kanya pagtawa, sabihin ay hindi na siya nagdududa. Yeah, di ba? So, kasi nung una, alam niyo naman na kung ako'y naniligaw pa lang sa kanya, hindi niya talaga ako gusto. Diba? Pero nung na-inlove na siya sa akin, gusto na niya ako at ayaw na niya akong pakawalan. So,
Bakit po? Dahil yan sa Panginoon. Kung sa sarili ko lang, hindi talaga siya maingab sa akin. Ganyan po ba? Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kaya maraming mga pastor na hindi naman kagandahang lalaki, pero ang gaganda ng mga asawa. Diba? Maraming mga guwapo, hindi naman ganun ka ganda rin ang kanilang asawa, hindi artista ang kanilang pangasawa. So, mapalad tayo kung ito'y tinakda ng Lord, ibinigay sa atin. Pinag ko ba? Hindi rin lahat ay pinagpares-pares ng Panginoon. Kung halimbawa ikaw ay kapitan, ang iyong asawa dapat ay kapitana rin, hindi ganun. So, mayroon namang mababait, ang asawa ay madaldal. Mayroon namang matapang na lalaki, tahanan, mayroon namang hindi katapangan ng pinagpapares ng Panginoon. Kasi kung parehong matapang, ay hindi nagtatagal ang pagsasabi. Hindi po ba? So, kaya na inaayos ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, nililinis natin, pinapalinis natin sa dugo natin, Panginoon Jesus, ang ating mga buhay. Diba? Mahirap supilin ang ating sarili. Pero kapag pinagharian tayo ng Diyos, nagsisimula ang bunga ng Espiritu Santo. Ano ba yung bunga ng Espiritu Santo? Ang bunga ng Espiritu Santo suma sa atin ay pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ay napapawi ang lahat ng kasamaan, napapawi ang lahat ng kasalanan, napapatawad, natatanggap kung sino man siya sa ating buhay. Hindi po ba? So, dahil sa paghahari ng Diyos sa atin, bunga ng Espiritu Santo muna ay pag-ibig, kasunod ay joy, kagalakan. Diba? So, nagagalak ka. Hindi ibig sabihin, tumatawa ka, ay kay may problema. Ibig sabihin, nagagalak ka pa rin mag-serve kay Lord, kahit mahirap ang sitwasyon, may mga troubles na naranasan tayo. Nagagalak ka pa rin na sumimba dahil alam mo, si Lord ang iyong kinakatagpo sa church. Hindi ko ba? Si Lord ang ating pinapakurihan. At nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa tuwing nag-worship tayo sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng kagalakan, lalo kalakasan, sa tuwing tayo po ay nakapanalangin at nakasamba sa ating Panginoon. So why we confident in Christ or in Spirit of God, sa Espiritu Santo ng Diyos? Una, dahil ay malinis ang ating mga damit. Nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Pangalawa, why we confident in Spirit of God? Because, sabi nyo sa akin naman, for they are worthy. So, ano ibig sabihin? For they are worthy, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ay tayo nagtitiwala sa Panginoon, dahil mga unang mga mananampalataya, sila'y karapat-dapat sa Lord. Sinong tinawag ng Diyos karapat-dapat? Si Abraham, si David, si Enoch. Maraming mga karakter sa Biblia na tinanggap ng Lord na karapat-dapat. Si Moses, diba? Bagat may mga kahinaan din sila, pero sila ay karapat-dapat na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Okay? So, bakit tayo magtitiwala sa Panginoon? For they are worthy. Sila ay karapat-dapat. Tayo po kaya, karapat-dapat po ba o hindi pa karapat-dapat? Na pumasok sa langit. Na pagharian ng Diyos. Na pagpalain ng Panginoon. Karapat-dapat na po kayo tayong pagpalain ng Panginoon. Diba? Pinagpala na tayo ng Diyos, turong ko lang sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Nung mamatay si Kristo para sa atin, karapat-dapat tayo na tumanggap ng kagandahang loob. Hindi dahil sa ating mabuting gawa, ay tayo minarapat ng Panginoon dahil pa rin kay Jesus Christ. So, nilikha lahat ng bagay para sa Kanya at walang bagay na hindi nilikha walang bagay na nilikha ng hindi sa pamagitan ng Panginoon Jesus. So, ibig sabihin, kasama tayo sa lahat ng nilikha ng Diyos dahil kay Kristo, nilikha niya tayo. Hindi ko ba? Kaya nagkaroon tayo ng pamilya, may pamilya tayo pinanggalingan dahil kay Christ. So, namatay si Kristo para sa atin at bilhin niya tayo sa malaking halaga at buhay ang kapalit. At yung precious blood na walang kasalanan, ay napakahalagang dugo. Kung walang bayad na kasalanan, binayad para sa atin. Ay hindi tayo dapat nangihina. Hindi tayo dapat
tumitigil sa pagpupuri sa Panginoon, sa paglilingkod sa Lord, dahil alam natin ang Diyos ay hindi rin tumitigil sa pagpapala sa atin. Marahil, ilang sandali lang pinaparanas niya sa atin ang kahirapan. At pagkatapos niya, maranasan mo ang iba yung pagpapala ng Diyos. Tandaan natin si Job, anong pait at sakit ang kanyang naranasan. Lahat tinanggal ng Lord sa kanya. Pero sabi niya sa kanyang asawa, kasi sinabi ng kanyang asawa, Job, sumpahin mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Awang-awa na rin yung kanyang asawa. Hindi naman may sugat ka mula ulo hanggang talampakan. Nakalbo na si Job sa dami ng sugat hanggang talampakan. At dinidilaan pa ng mga aso ang kanyang mga sugat. At may mga kaibigan siyang hindi rin dumamay ng matagal. Sa umpisa lang, dinalaw nila si Job. Pero hindi nagtagal. Kaya malalaman din tunay ng mga kaibigan ay kung tumatagal ang kanilang pagdamay, yan ang tunay ng kaibigan. At ang tunay nating kaibigan, walang iba kung diyete pa yung Jesus. Binamayan niya tayo. Hindi po ba? Sa tuwing may problema kayo, karamay niyo si Lord. Hindi po ba? Amen po ba? Parang wala na akong kausap. Amen. Diba? So, karamay natin si Lord lagi. Akala lang natin, nag-iisa na tayo at wala na tayong kasama. Si Lord ay nandyan. Sabi ni Ma'am Sel kanina, no? Wala na siyang magulang. Ulila na, pero ang Diyos ay nandyan para sa inyo. Nandito rin kami para ipanalangin. Dito ba? Nariyan ang iyong asawa, mahal na mahal ka. Ang iyong anak. Praise God. So, ano pa yung una? Have not soiled their clothes. Malinis ang mga damit. Pangalawa, for they are worthy. Sila ay karapat-dapat. Okay? May mga tao sa Sardis na karapat-dapat sa ating Panginoon. Pero hindi lahat. Okay? Na nasa church. Nasa iglesia. Why we confident in Spirit of God? Pangatlo, never blot out His name from the book of life. So, never, ibig sabihin, hindi aalisin ng Diyos. Sabi sa verse 5 na, at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Okay? Bakit na tayo patuloy na magtitiwala sa Panginoon? Sapagkat hindi inalis ng Lord ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sa langit po, mga kapatid, may aklat ng buhay. Nakasulat ang pangalan natin. Diba? Halimbawa ay Ruel Redoban Senior o si Junior yung anak ng isa. Diba? So, nakasulat yun doon sa aklat ng buhay. Okay? Sa babae naman, halimbawa si Minerva Piñamante Bautista. Diba? Nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Napakaganda, di ba? Tapos tinatawag ka sa harapan ng mga anghel. Sa harapan, Saka si yes, kung tayo po ay may pagtitiwala sa Panginoon, dapat tayo nagagalak. Hindi po ba? At tayo yung gagamitin ng Lord para yung buong pamilya natin, madala natin sa pananampalataya. Di ba? Pinapanalangin natin sila makilala sa Lord. Anong malay natin, nakasulat din pala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Nakakahiya kung ibang taong gagamitin para sa kanila. Kaya kung talaga nakatakda na silang gagamitin, magalak pa rin tayo. Diba? Pero hanggat maaari tayo muna mag-share sa kanila. Ganyan po ba? Yan. So, never daw po na alisin ng Lord. Kasi hindi bigay bawi ang Diyos. Diba? Kung kayo tumanggap na sa Panginoon, sumampalataya sa Lord, nakasulat na ating pangalan sa aklat ng buhay. Diba? We are the children of God. Tayo mga anak na ng Diyos. Hindi na binabawi ng Diyos. Diba? Nagkasala ka ngayon. Hindi na kita anak. Ay bukas, mabait ka na, anak na kita ngayon. Hindi gano'n ang Lord, diba? Hindi siya katulad ng pag-iisip niya sa pag-iisip ng tao at ng sinasabi ng tao. Ang Diyos ay never niya alisin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pero, maraming mga Kristiyano na, ay hindi naman pala inaalis ng Lord ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako muna ay magliliwaliw ngayon. Ako muna ay titigil muna ngayon. Dahil never palang inaalis ng Lord ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, baka magiging miserable ang buhay natin. Ay? Maaaring hindi nga alisin ng Lord.
Pero wala kang kapayapaan pag nakalayo ka sa Panginoon. Atakihin ka ng kaaway. Kaya daming problema ang ibibigay sa iyo ng kaaway. Paano mo ito sasanggahin? Paano mo ito haharapin? Ay lumayo ka sa presensya ng Panginoon. Napakahirap mapalayo sa presensya ng Panginoon. Mahirap makabalik. Ay kung nakatakda talaga, nandun ang iyong pangalan sa kalatang buhay, pero ikaw ay tumigil sa pananampalataya sa Lord, hindi ka natiling malinis ang iyong damit. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Bagamat hindi inalis ng Lord, marahil sa huling hininga mo na lang, binigyan ka ng pagkataon ng Lord. Pero hindi ka nabuhay na masaya bilang Christian. Amen po ba? Magulo, may pangbuhay. Diba? Sa daming problema, hindi mo na kayanin buong maghapon. Araw-araw, kung ilang taon, ilang dekada man yun, saka ka bumalik sa Panginoon. Ito nakakahit. Mahirap talaga. Sino po dito nakakaranas ng lumayo sa Panginoon? Mahirap ng buhay na malayo sa Diyos. Wala po ba? Hindi po kayo nag-doubt minsan? Hindi kayo nakaranas na lumayo sa Panginoon? Marahil lahat tayo nakaranas. Hindi po ba? So, mahirap na malayo sa Panginoon. Yung sa magulang mo, hindi ka pa sapat po na ang edad mo para mapahiwalay sa magulang. Mahirap. Karamihan nga sa mga Pilipino, kahit may edad na, 20 plus na above, hindi pa rin naalis sa tahanan ng mga magulang. Bakit? Parang sa tingin niya, hindi pa kaya. Yung sa ibang bansa, alam niyo, pag 18 years old, sa ayaw mo sa hindi. Sa ayaw mo sa hindi. Sa gusto mo at ayaw mo, aalis ka sa tahanan ng mga magulang. Diba? Tinuturuan ka na tumayo sa sariling mga paa. Ganyan sa pananampalataya, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Lord na ipaglaban ang ating pananampalataya. Hindi po ba? So kaya nga habang tayo nagpapalakas sa pananampalataya natin, makinig tayo sa Espiritu Santo ng Diyos. Ano yung pangatlo? Never blot out His name from the book of life. Pang-apat, ito yung apat na points lang. Madali lang ito mga kapatid. Why we confident in Spirit of God? Bakit tayo ay nagtitiwala sa Espiritu Santo ng Diyos? O sa Diyos mismo? Sabi dito ay, will acknowledge His name before my Father. Before my Father. Sabi doon. Sa Tagalog ay, ikilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama. Makadugtong pa. At ng kanyang mga anghel. Kikilalanin ko kasi pagmamalaki tayo. Remember, sa panahon niyo, sabi sa chapter 1, humarap ang mga anghel sa harapan ni Yahweh ng Diyos, sa trono ng Diyos. At nandun din sa Satanas. Nakimitin din at nag-report din. At dumating sa time na tinanong siya ni Yahweh o ng Diyos, ano ang gawain mo ngayon? Kung sabi ni Satanas, paruot pa rito sa daigdig. Paruot pa rito, ganyan-ganyan si Satanas sa langit at saka dito sa lupa. At ang sabi ng Diyos sa kanya, pangalawang tanong, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Napansin mo ba ang lingkod kong si Onel? Diba? Nabanggit na kita. Ang sabi ni Job, sino po ang hindi makakapansin sa kanya? Gayong pinagpapala mo siya. Pinagpapala ka pala ng Panginoon. Pinagpapala pala ng Diyos si Job that time. At ang sabi ni Satanas, ang hirit pa niya, subukin mong alisin sa kanya ang mga pagpapala, iwang ko lang hindi kanya susumpakin at iiwanan kanya at tatalikuran kanya. Diba? Ang sabi ng Diyos sa kanya, subukan mo, huwag mo lang siya saktan. Diba? So, sinubok si Job, biglang lipad, si Satanas, pababa, landing sa lupa, at pinunta niya agad si Job. At yung ginawa ni Job, ako nagkakatipon ng kanyang mga anak sa bahay ng panganay, biglang lumakas ang ipo-ipo at bumagsak ang bahay, namatay ang lahat ng doon. At isa lang ang natira na nagsumbong kay Job. Marahil yung katiwala na yun, o yung alipin na yun, nandun sa labas ng bahay, nag-iihaw, nag-iipo. Nag-iipo talaga. Tapos ay, yun na natira, hindi na bagsakan. At nag-report kay Job. Paspas, singus pa. Panginoon, mangyari pong nagkakatipan na yung mga anak sa bahay ng inyong panganay at
Lumakas ang hangin at nabagsakan sila lahat sila namatay. Ako lamang po natira at nag-ulat sa iyo ng ganito. Grabe nabigla siya. Maya-maya naman hindi pa halos makapagtapos mag-report yung isang alipin. Yung isang alipin ay, Panginoon, mangyari po ang inyong mga kahayupan, ang inyong mga alagang hayop, ang mga kawan ay dumating mga tulisan. Ninakaw ang lahat, pinagpapatay ng aking mga kasama. Ako na lamang po ang natira. Upang magbalita sa inyo. Maya-maya, dumating naman yung isa, nag-report din. Ganun din, hinihingan din. At pagkatapos nila mag-report, iniwanan din nila si Job. Diba? At ang ginawa ni Job, pinunit niya ang kanyang damit at nagpatira pa at sumamba sa Diyos. At ang sabi, hubad ako galing sa tiyan ng aking ina. Sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa Diyos. Grabe At nagpuri siya kay Yahweh. Hindi siya nagkasala. Diba? Naranasan yung matanggal kayo sa trabaho, pinunit niyo ba yung damit? Sayang, job ito eh. Diba? Levi's. Hindi ba kayo nagpuri sa Panginoon? Naranasan yung mawalan kayo ng pera? Sino po dito naranasan ng mawalan ng pera? Nag-praise God, hallelujah ba kayo? Baka tayo nagpurod. Nagalit nga po nagalit. Nagalit. At naghahanap ng masisisi. Para si Adan. Sinisisi niya si Eva. Sino mo si Eva, sinisi niya yung ahas. Ay, yung ahas. Wala nang may tuturo. Kaya nag-umpisa, parusahan ng Diyos ang tatlo. Ang ahas, si babae, at saka si Adan. Diba? So, mahirap yung naranasan ni Job, mga kapatid. Pero nagpuri pa rin siya sa akin. To make long story short, sinubok pa siya ulit, pinagsugat mo ang ulog at talampakan. At yun nga, dumating sa time na sinabi ko kanina, kung sabi niya sa kanyang asawa, ang kahirapan lang ba ang ating tatanggapin? Hindi ba? Ang kasaganaan lang ba ang ating tatanggapin? Hindi pati ang kahirapan. Kaya hindi pa rin nagkasala siya at pinuri niya ang Panginoon. Dumating ang panahon, matapos ang kanyang pagsubok, ipinalik sa kanya ng Diyos ang lahat ng mga anak. O hindi na nabuhay muli yung mga anak, kundi nagkaanak muli sila at pinakamagagandang mga anak sa balat ng lupa ng panahon iyon. Okay? Huwag nyo na may panalangin na maalis ang lahat ng inyong mga anak at papalitan ng magandang mga anak. Hindi kayo siguro. Tingin po ba? Iba ang ating istorya ng ating buhay. At binalik ng Lord ang triple pa ng mga pagpapala ng kayamanan kung mayroon siya. Yung bagong mga kawan, mga alagang hayop, at mga alipin. Diba? Etc. Sila ng dalawa mag-asawa na tira. Kaya ngayon mga kapatid ko, iniisip natin, bakit buhay pa itong aking asawa? Hindi pa rin siya nagbabago hanggang ngayon. May plano ang Diyos para sa inyo. Amen po ba? Minsan gusto niyo nang mamatay yung asawa sa katagalan, sa minsan ay hindi kayo pinapakinggan, hindi kayo sinusunod. Pero mga kapatid, may plano ang Diyos para sa inyo. Amen po ba? So ano yung pang-apat? Will acknowledge His name before my Father. So, ano yung sabihin yung ina-acknowledge? Kinikilala o kikilalin tayo ng Diyos sa harapan ng ating Ama sa langit at ng kanyang mga anghel. So, mga kapatid, be confident in the Spirit of God. Mapagtiwala tayo sa Espiritu Santo ng Diyos. Kinakondig niya sa atin. Kaya lang, pag kinakondig tayo ng Espiritu Santo mag-share ng Word of God, wala ka namang na memorizers. Wala ka namang alam na talata sa Biblia. Kaya, mga kapatid, sabi niyo sa inyong katabi, kapatid, magsimula na tayo mag-aral ngayon. Diba? Para kapag tayo inutusan ng Espiritu Santo mag-share sa mga hindi mananampalataya, sa ating pamilya at sino mga hindi pa na-sharean, handa tayo. Amen po ba? At why we confident in Spirit of God? Because have not sold their clothes. Dahil, bakit tayo ay dapat tayo magtitiwala sa Espiritu Santo ng Diyos dahil tayo nilinis na o malinis ng ating buhay, nilinis na ng dugo ni Jesus. Nilinis o malinis ang ating mga damit. Pangalawa,
For they are worthy. Tayo po ay karapat-dapat sapagkat tayo karapat-dapat sa Panginoon. At minarapat tayo sa pamagitan natin po Yesus. Dahil tayo kinahabagan niya. Pangatlo, never blot out His name from the book of life. Anong never? Or hindi alisin ng Diyos ang pagkasulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Or hindi niya aalisin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pang-apat, kilalanin ko siya or will acknowledge His name before my Father. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama. Sino may sabi dito? Ang iba kong ating, kundi ang ating Panginoon Jesus. Sa harapan ng aking Ama at ng aking mga Ama. Sa verse 6, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ano ba yung pinapangaral? Ako ang lingkod lang ng Lord na ginagamit ng Diyos. Kung lahat ng ginagamit dito ng Diyos. At ito yung tinig ng Panginoon ng kanyang mga salita kung nagsasalita. Tuwing may nangangaral at dapat natin pakinggan. Kapag hindi tayo nakinig, hindi natin sinabuhay ang salita ng Panginoon, ay tayo po ay maaaring hindi magiging mapayapa. Hindi maayos ang buhay natin. Kaya nga pinapalayo sa atin ng Lord ang mga bagay na hindi karapat-dapat na gawin sa mundo. Sa atin. Kaya tayo pinapasiparit ng Lord. Tinawag tayo ng Diyos para maging Kristiyano, magiging mananampalataya, magtitiwala sa kanyang bugtong na anak, dahil papunta tayo sa langit at hindi tayo papunta sa impyerno. Ito ba? Nais ng Lord na sa pagparito niya, madaptan niya tayong malinis ang ating mga damit, madaptan niya tayong karapat-dapat, at hindi niya alisin ang ating mga pangalan, ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At kikilanlin niya tayo. At may pagmamalaki niya tayo sa Diyos Ama, na tayo kanyang mga tinupos. Mga kapatid, ngayong umaga nito sa ating pagtatapos, hindi madali na maging mamuhay bilang Christian. Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesus, pumasok kayo sa pintuang makipot, sapagkat maluwang ang daan papunta sa kapahamakan. Ano ba yung church na yun? Maraming sasabihin ng marami. Ang higpit-higpit. Hindi tayo nag-higpit ang salita ng Diyos. Pero, papunta ito sa buhay na walang hanggan. Tinuturuan tayo ng Lord upang hindi tayo mapahamakan. Maluwang ang papunta sa kapahamakan, sapat sa kanila walang bawal. Sa kanila ay baliwala ang salita ng Diyos. Diba? Kahit yung mga magulang nila hindi na sinusunod, hindi na nare-respect. Dahil para sa kanila ay buhay ko ito. Pero kung titignan mo, nakatira pa rin sa bahay ng mga magulang, kala mo kaya nila hindi mo. Ibig sabihin mga kapatid ay, hindi pa nila kayang mabuhay. Diba? Hindi nila kayang sumampalataya at sumunod sa Panginoon. Kaya nais ng Lord na tayo maging confident o magtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, hindi pa tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ito na yung time para magtiwala tayo. Hindi ibig sabihin, nagtitiwala na lang tayo sa Lord, hindi tayo gagawa. Kikilos din tayo. Kaya nanalangin tayo, Lord, saan po ako mag-umpisa? Ano po dapat kong gawin? Na nais ko pong gawin ko pong Panginoon. So, dapat naintindihan natin ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Kami nga mga dakila sa lahat ng umagang ito. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong mga salita. Pinupuri ka po natin pinapasalamatan sa inyong tinuturo po sa amin, Lord. Sa panahon ng church ng Sardis, Lord, na pinapasulatan niyo po Panginoon Jesus. Sa pamagitan ni John de Bedavid po, Panginoon. Sabi na workingan niyo po sila, O Diyos. Hindi pa sapat ang kanilang mga gawa. Mayroon pang hindi malinis sa kanila, Panginoon. At hindi pa talaga sa inyo. Ngayon tinubos niyo rin po sila, Panginoon. Ngayon din sa aming panahon ngayon, Lord God, marami pong mga nangihina na mga anak niyo po, O Diyos. Patuloy niyo silang palakasin at gamitin niyo po ang buhay namin para sila ay may impluensyahan, may encourage sila, Lord, na magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. At sabi niyo po, Lord God, kapag hindi nagbago at hindi nakinig, Lord, paparito kami at hindi po namin nalalaman ang araw at oras ng inyong pagdating at babawian niyo po ng buhay ang bawat sa amin. Pero Lord, salamat o God, binibigyan niyo pa po kami ng pagkakataon upang kami ay mamuhay ng ayon sa inyong kalooban.
mamuhay ng malinis, karapat-dapat. At Lord, hindi niyo pa alisin ang pangalan namin sa aklat ng buhay. At ipagmamalaki niyo po kami sa Diyos Ama sa kalangitan kasama ng kanyang mga anghel. Salamat, Lord God. Mas nawa, patuloy kami magtitiwala sa iyo. Anumang sitwasyon, panahon, at kalagayan mayroon kami. At matuto kami magpuri, sumamba sa iyo at magpasalamat sa iyo. All the glory belongs to you, Father God, in the name of Jesus. Amen. Kapala tayo, Panginoon.